Tumayo ang lahat para sa orasyon. Pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ko ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ko ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawan tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, pasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayaman dahilan sa pamamalitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawad tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Kapakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwan lahat ni sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong butihing paring panauhin, Reverend Father Benjamin Solamilio. Nararapat na magmapuri tayo sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, na kinasasaligan ng ating kaligtasan. Buhay at muling pagkabuhay, siya ang nagligtas sa atin at Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magpasalamat tayo sa Diyos sa araw na itong ibinigay sa atin sa lahat ng biyaya at pagpapala na kanyang kaloob. Ngayong araw po, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal. Naalala natin ating pananampalatayang Kristyanismo na nakasentro
sa banal na krus. Sa araw na ito, naalala din natin ang pagkakita sa tunay na krus sa pangunguna ng ina ng emperador ng Roma, si Constantinong Dakila. Nakita niya ang tunay na krus noong taong 320. Nagtayo ng simbahan sa ibabaw ng libingan ni Jesus. Subalit sinira ito ng mga Persians in the year 624. Pero itinayo uli ito muli ng mga Crusaders in 1149. Napunta po ako dito sa lugar na ito. Dami-daming tao ang nagpaparangal sa lugar kung saan si Jesus inilibing at namatay. Sa misa natin ngayon, sana matagpuan din natin ang tunay na kahalagahan, tunay na meaning ng krus sa ating buhay. Kaya taas natin sa Diyos ang ating mahinaing, naway tulong niya tayong pasanin ang ating mga pang-araw-araw na krus. Sabay-sabay tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, ano ba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa luwa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, tungnanak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanilang Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, Inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito.
Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sinumang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ng mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang tugon ay atin pong aawitin. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggin, ulinigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Tugon. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Dadakwat, noon sila'y lilipunin na ng Diyos, nagsisi ang karamihan, sa kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila ay ang Diyos. Ang kataas-taasan Diyos ay kanilang manunubos. Tugon. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat. Pagkat yao'y pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso'y naghahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Tugon. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayong
Gayunpaman, palibas ay Diyos siyang mahabagin. Ang masama gawa nila ay pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya ay hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Tugon. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Tumayo ang lahat. Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Ngayong araw, ipinagdiriwang natin ang pagtatampok banal na krus, or sa English, exaltation of the cross. Naalala natin ang pagkakita sa tunay na krus na kung saan si Jesus nagdusa, naghirap at namatay. Pinangungunahan ng ina ng emperador ng Roma na si Constantino. At magandang pagnilayan natin ang krus na ating ipinagdiriwang ngayon. Maraming simbahan nakakuha ng tunay na relic, the true cross of Jesus. Sa Santa Cruz, meron din kami doon. Pero maraming simbahan na merong hawak na relic, na tunay na krus. Karamihan sa atin, ayaw natin ng krus. Iniiwasan natin ang krus. Gusto niyo bang magpasa ng krus? Gusto niyo bang meron kayong
pasanin na mabigat, ayaw natin, di ba? Diba't alam natin na ang krus ay ang ating pag-asa sa kabila ng paghihirap na dala nito. Sinasabi nga na ang landas patungo kay Jesus ay landas ng krus. Walang iba. Ang pagsunod at pagpasan at pagyakap sa kanyang krus. Ang krus ang siyang nag-uugnay sa atin kay Kristo at nagbibigay sa atin bilang isang bayan kay Jesus. Kaya ang bawat komunidad, parokya, merong krus. Lahat ng simbahan, pagpasok mo, makikita mo agad ang krus. No, ito ay nagtuturo sa atin na huwag maghinanakit, mawala ng pag-asa. Di dapat tayo panghinaan ng loob sa pagtanggap at pagpasan natin ng krus, maging anuman ang mga ito. Dapat natin maunawahan, may tatlong katotohanan. Una, ang krus ay hindi pabigat, bagkus ito ay isang pagpapala. No? Ang krus ay nagsasabi sa atin na hindi tayo nag-iisa sa ating paghihirap at sa ating mga suliranin. Kaya sa bawat krus natin, naroon ang katawan ni Jesus. Ang ibang simbahan, mga kapatid natin sa pananampalataya, yung mga Protestant, hindi nila linalagay ang corpus dyan sa krus. Walang katawan dyan sa krus. Diba? Pero sa atin, meron. Makikita mo si Jesus na nakabayubay sa krus. Nagsasabi sa atin na hindi tayo nag-iisa sa paghihirap sa ating mga suliranin. Nariyan si Jesus, naranasan kung ano ang ating pinagdaraanan. Nariyan si Jesus, nakikihati sa ating pagtitiis, nagpapalakas sa atin. Ang krus ay tumutulong sa atin upang kayanin ang ating pagtitiis, sakit at paghihirap ng buong pagmamahal at pag-asa. Sa makatuwid, ang krus ay nagpapabanal sa atin. Isang sagot at pagpapala para sa atin. Binibigkis tayo ng Diyos, kaya sa halip na maging mapaghinanakit, masiraan ng loob o mawalan ng pag-asa, makita nating hinuhubog tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga krus na dumarating at dinadala natin sa araw-araw. Isang tulong upang tayo maging kanyang alagad, tagasunod, na ayon sa kanyang kalooban. Sa ganitong pananaw, ang krus ay hindi isang pabigat, bagkus isang pagpapala. Pangalawa, ang krus ay hindi kahihiyan, bagkus ito ay kaligtasan. No? Bagamat ang krus ay nauna ng paraan ng kalupitan at paghihirap, kapag ikaw ay nagkasala sa panahon ni Jesus, no? Parang kahihiyan, ikaw ipapako sa krus o itatali sa krus. Ang mga pang-araw-araw na krus ay hindi larawan ng ating kahinaan, pagkatalo o kawalan. Ang mga krus sa buhay ay nagpapamalas ng kapangyarihan ng Diyos. Nagbibigay ito sa atin ng ibayong lakas upang kumapit sa Diyos at palagi ang tumawag sa Kanya. Ang pagyakap natin sa krus, pagyakap din natin sa Diyos na makatulong at makapaghihilom sa atin. Kaya kahit kung minsan ay pinanghihinaan tayo ng loob sa ating mga gawain, nananamblay tayo sa ating buhay panalangin, ang krus ni Jesus ang siyang maari nating kapitan dahil naranasan niya ang bawat nating pinagdaraanan. Nagpakasakit siya para sa ating kapakanan. At sa kanyang kusang pagpapakasakit sa krus, ipinagkaloob niya sa atin ang kaligtasan. Sa makatuwid, ang krus ay hindi nakahihiyan. Bagkus, ito ay isang kaligtasan natin. Ikatlong huli, ang krus ay hindi hapis, bagkus, lakas. Ang krus ay nagbibigay sa atin ng hapis, di ba? Kaya nga sabi ko sa umpisa, gusto niyo bang magpasad ng krus? Subalit ang ating mga pang-araw-araw na krus, ang siya nagbibigay sa ating lakas upang itaas natin ang ating puso sa Diyos. Karamihan sa Quiapo, kung pumunta ka doon, marami nang nagdarasal dahil marami mga problema. Diba? Kaya doon sila, sabi nila, mabisa daw ang dasal doon sa Quiapo. Kaya pag pumunta ka doon sa Quiapo, ang daming tao dahil may daladalang problema. Pero hindi naman lahat maraming problemang may dala doon. Ang iba bumabalik dahil nagpapasalamat. No? Dahil nalampasan ang kanilang mga suliranin, nabigyan ng lakas. Marami nagpatotoo na dahil sa kanilang paglapit sa Diyos, nabigyan sila ng lakas. Ang krus ay nagbibigay sa atin ng sakit, subalit ang mga ito makakatulong sa atin upang lumago sa kabanalan
sa pamamagitan ng pagiging higit na mapagtiwala sa Diyos. Sa makatuwid, ang krus ay hindi lamang nagdudulot ng hapis bagkus nagbibigay ng lakas. Ito ang ating lakas upang maging pagpatawad tayo, magmahal, at magligtas ng ating kapwa. Na tulad na ginawa at pinakita sa atin ng ating Panginoong Hesus. Nariyan siya nakabayubay sa krus. Ang ating pang-araw-araw na krus ay makakatulong sa ating upang gapiin ang ating mataas na tingin sa sarili, mga pagkakamali upang magapi ang ating mga kasalanan, pagkamakasarili at kahinaan. Sa huli, ang krus ay hindi hapis, kundi lakas. Kaya sana matagpuan din natin ang tunay na kahulugan ng krus. Kung natagpuan ni Elena ang tunay na krus, kung saan tayo ay niligtas, sana matagpuan din natin ang tunay na kahalagahan ng krus sa ating buhay. Ito ay isang pagpapala, ito ay isang kaligtasan, at ito ang pinagmumulan ng ating Diyos. Kaya sa ating pagdiriwang ngayon, sana matagpuan din natin tunay na kahulugan ng krus na pasat-pasat natin. Manalangin tayo sa Diyos Ama na nagmahal ng labis sa mundo kaya't ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus para sa atin. Kaya't sa bawat panalangin ng ating tutugon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang simbahan sa lupa naway magpatuloy sa paglaban patungo sa tagumpay sa ilalim ng bandila ng krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga mamamayan ng ibang bansa at kultura naway makatagpo ng kalayaan at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo itinaas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga nangangailangan ng habag at pagpapatawad ng Diyos naway makatagpo ng pag-asa sa krus ni Kristo bilang daan sa kapayapaan at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga may sakit naway makita sa krus ni Kristo ang pag-asa sa lubos na paggaling at panunumbalik ng kalusugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga nahihimlay kay Kristo naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng sakripisyo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Isama natin sa ating panalangin ang mga ibinigay sa ating mga intensyon at ang ating mga pansariling kahilingan. Ama naming mapagmahal, nasa krus ang aming pag-asa sa buhay na ito at sa kabila. Ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan habang nagpupuri kami sa iyo dahil sa iyong mga awa sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Aming alay sa iyo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang
isang sambayanan. Ang tinapay, ito ang iyong laman, at ang alak, ito ang iyong dugo. Laman mo'y niyahin upang lahat ay buhayin. Dugo mo ang dumanak ng lahat ay mapatawan. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob, upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin at mga alay para sambahin ang ngalan mo sa aming paghahain ngayong aming ginugunita ang birheng mahal na niloob mong maging ina naming maasahan sa kanyang pagtayo sa paanan ng krus ni Jesus. Inululuhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay, sa punong kahoy nanalig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang butihing kabiyak. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. 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 Tatagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipagdulot sa tukso, at diadya mo kami sa lahat ng
namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace, peace sa lahat. Happy Peace Day po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa ko ng katat dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Katin ang krus mong pasanin, kung pipiliin, abang alipin sa bahay tahanin. Krus na landasin, galakayakin, hapisay di pansin, ang iyong naisin, siyang Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa lahat ng nakiisa sa ating banal na misa sa kapistahan ng pagtatampok sa banal na krus. Huwag po tayong matakot sa krus, bagkot yakapin natin ito dahil ito ay ang ating lakas, kaligtasan at nakalimutan na. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Natapos ng ating banal na misa, taglay natin sa pag-alis ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat Happy sa Feast Day Diyos. po sa inyong lahat. Happy Peace Day, Father.
ipahayag kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, umayon at ipahayag kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.